Tama alert! Dali na! Ngayon, ang huling araw ng health break sa mga public schools sa Metro Manila para sa disinfection kontra sakit at pagsusuri ng mga school building sa gitna po ng agam-agam dahil sa magkakasunod na lindol. Kamustahin na po natin ang ginawang building inspection sa Pasay sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Connie, sinimula ng inspeksyonin ng mga lokal na opisyal at mga city engineer ang mga eskwelahan sa lungsod ng Pasay dahil sa mga kaso ng malatrangkasong sakit at banta ng lindol. Ngayon ang ikalawa at huling araw ng suspension ng face-to-face classes sa Metro Manila dahil nga sa dumaraming sakit. Kapag hindi natapos ang disinfection at inspection sa mga school building, sabi ni Pasay Mayor Emmy Calixto Rubiano, ay baka ma-extend pa ang class suspension. Pero syempre, gagawin daw nila ang lahat para ito'y matapos. Sa loob ng 6 na buwan, 230 ang mga tinamaan ng influenza-like illness sa lungsod. Pero ngayon ay 8 na lang daw ang active cases at hindi naman maituturing na alarming, sabi ni Mayor Rubiano. Kasabay ng disinfection ay nagsagawa na rin ng inspection ng mga taga-City Engineering Office. Pagamat tapos na raw sila sa annual inspection sa mga gusali sa lungsod, mas mabuti na raw ang nakakasiguro kaya nagsagawa muli ng inspection kasunod ng malalakas na lindol. Nagbigay na rin ng karagdagang hard hat ang Pasay LGU kaya lahat na ng mga estudyante at guro ay meron ng magagamit kapag may sakuna. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Mula sa banta ng lindol, update naman po tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayan tayong LPA. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hari. Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Connie, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo, Ma'am Glyza, kailan ho magiging bagyo itong LPA na nasa labas pa rin ng ating PAR? Ine-expect natin, Connie, na itong nasa 1,780 kilometers east ng northeastern Mindanao na low pressure area na ating minomonitor ay expected natin pinakamaagang magiging bagyo ngayong gabi or bukas ng madaling araw. Pero maaari din po na Friday or Saturday pa ito mabuo. Medyo malaki po ang uncertainty ng timing po ng formation po nitong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oh, at sa anong direksyon po ito inaasahang kikilos at sa mga lugar ang maapektuhan, Ma'am? Ito pong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na low pressure area, inaasahang makakalapit po sa ating bansa by Saturday or Sunday. Ini-expect po natin sa extreme northern Luzon po ulit ito tatahak or scenario po natin dito po sa northern Luzon. Mabanggit ko lang po, Ma'am Connie, meron po tayong isa pang low pressure area na minomonitor. Nandito lang po ito sa coastal waters ng Vinsons, Camarines Norte. Kaya kung mapapansin nyo po, maulan po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Calabarzon. Ngunit ito naman pong nasa malapit na low pressure area ay inaasahan din pong malulusaw bukas po yan. So wala naman tayong sabay na LPA na inaasahan po na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility? Wala naman po dahil bukas itong malapit na low pressure area ay magdi-dissipate po o matutunaw po at likely po yung pasok po ng Philippine Area of Responsibility ay second half po ng week. So hindi po sila magsasabay. I see. Pero sabi nga nila pag malayo pa at nasa dagat, may posibilidad pa itong magpalakas lalo bilang isang bagyo. Nakikita ho ba natin na magiging malakas muli ito pong si Ramil kung sakasakaling makapasok po siya sa PAR? Tama po yan, Ma'am Connie. Ito pong low pressure area na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan po natin na magiging bagyo po ito at likely po yung highest intensity po na forecast po natin ngayon ay severe tropical storm. Siyempre, nangangamba tayong lalo doon po sa mga lugar na tinamaan na ho ng lindol ng Davao, Cebu. Ano ho ba ang maaasahan nilang panahon kapag pumasok na ito si Ramil sa ating Philippine Area of Responsibility at tuluyan na maging bagyo? So far po dito po sa Cebu at Davao Oriental, yung mga areas po na binanggit po ninyo, na nagkaroon po ng lindol nung nakaraang araw. Inaasahan po natin na ngayon hanggang bukas ay magiging maganda po ang panahon nito at maging
hanggang sa Huwebes po maganda po ang panahon. Tanging mga localized na mga pag-ulan o thunderstorm lang po ang inaasahan po natin sa lugar. However, pagdating po ng Friday, expect po natin na magiging maulan po yung area dahil sa trough po na itong binabantayan po nating low pressure area at ina-expect po nating magiging bagyos sa susunod na mga araw. Marami pong salamat sa inyong update sa amin. Yan naman po si Pag-asa Weather Specialist Glyza Esculiar. Ibinida sa World Expo sa Osaka, Japan ang sining at kultura ng mga Pilipino, pati na ang mensahe ng pagbangon mula sa mga kalamidad. Ang exhibit na yan ginawa rin ng Silver Award para sa Exhibition Design for Self-Built Pavilions. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Mga makukulay na awitin at sayaw. Malikhaing mga produkto. Tatak Pinoy na sining. At kakaibang teknolohiya para ibida ang ganda ng Pilipinas. Ilan lang yan sa naipakita sa Philippine Pavilion sa World Expo 2025 sa mahigit 1 milyong taong bumisita mula nang buksan ito sa publiko noong Abril. Samot-saring pakulo ang inihanda ng iba-ibang bansa para ibida ang kanilang sining at kultura dito sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Ang isa sa mga pinilahan dito, ang Philippine Pavilion kung saan tampok ang paghahabi o weaving. Iginawad sa Philippine Pavilion ang Silver Award sa Exhibition Design for Self-Built Pavilions. Poland naman ang nanalo ng gold at bronze para sa Austria. Nakakatuwa kasi may representation tayo. Kaya natin makipagsabayan sa ibang bansa. Nakaka-proud siya kasi pinapakita yung different textile weaving ng bawat region natin. At para sa full Pinoy experience, challenge din natin ang ilang bumisita sa pavilion kung pamilyar sila sa ilang Filipino words. Mahal kita. Ang ganda mo. Mabuhay! Ang ibang bumisita sa Philippine Pavilion, nagpaplano na raw magbakasyon sa Pilipinas. We've been to Philippines last May for our family trip, but it's not enough. We love to go to Philippines more and more. So we miss Philippines. I saw that you have good beaches there, so I love beaches. So I think that is the kind of visiting that I will do in Philippines. Bukod sa pagbida ng sining at kultura ng Pilipinas, tumayo rin na simbolo ng pag-asa ang Philippine Pavilion, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na sakunang naminsala sa Pilipinas nitong mga nakaraang linggo. Through it all, this pavilion stood as a reminder that we are a people who will rise and we will rise together. We showed the world that even in the face of nature's fiercest tests, the Filipino spirit will continue to shine. More opportunities certainly for our economy because yung marami pong mga Japanese businesses that are very interested in the Philippines now, and they show their interest by really being there. We are talking to them about possibly sourcing products for sale from our small and medium enterprises in the Philippines. Sa pagsasara ng Philippine Pavilion sa Osaka, Japan, may iniwan itong pangako na muli itong mabibigyang buhay sa ASEAN Tourism Forum Travel Exchange sa Pilipinas. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Esta Secto Encantadix, handa na sa tigmaan ng new generation of Sangres. Atake! Yan ang pangmalakasang visual effects na napanood sa episode ng Encantadia Chronicles Sangre kagabi. Isa ito sa mga iconic na eksena sa Encantadia universe na inabangan ng fans. Naglalagablab ang gayak na pandigma ni Flamara Faith da Silva. Humahagupit naman ang warrior outfit ni Dea Angel Guardian. Umaagos ang battle gear na suot ni Adamus Kelvin Miranda. At nagpapayanig naman ang armor ni Terra Bianca Umali.
Ngayong ganap na silang mga tagapangalaga ng mga brilyante, handa na silang bawiin ang mga kaharian sa Encantadia. Abangan ang pagsalakay nila mamaya sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Mainit na balita, tig 10,000 pisong ayuda ang ibibigay ng gobyerno sa mga naluging magsasaka dahil sa mababang presyo ng palay. Yan po ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa pagpapasinaya sa Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan. Bukod po sa ayuda, maglalagay din ng Rice Processing Center sa lalawigan at mamimigay ng makinarya at mga sasakyan para matulungan ang mga magsasaka. Ang dam ay magsisilbing irigasyon sa mga pananim at flood control measure na rin na pipigil sa bahang dulot ng bagyo o malakas na ulan sa lugar. Mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang sa halos 800 milyong pisong halaga ng proyekto. Ito ang GMA Regional TV News. Love on top ang feels na hatid na isang wedding proposal sa Mount Apo. Tabla ka naglino. Gigilig ang hapon, gigilig. Last weekend, planong akyatin ng magkasintahang Harold Vergara at Sheryl Trenya ang highest peak sa buong bansa. Sa tuktok ng bundok pala, balak mag-propose ni Harold. Pero dahil sa mga lindol na naramdaman dito sa Davao Region, ipinatigil muna ng organizers ang hike paakyat. Kaya nanatili sina Harold at Sheryl sa Tinakaran campsite. Hindi man narating ang tuktok, itinuloy pa rin ng lalaki ang proposal sa harap ng iconic landmark na Almasiga Tree. Sumakses naman siya at nakuha ang matamis na oo. Umakyat na mag-boyfriend-girlfriend at bumaba bilang mag-fiancé. Congrats! Eto, speaking of lindol preparedness, Mars, no one left behind. Tama. Kasama rin dapat sa paghahanda ang ating beloved pets. Ito nga ganyan po ang idinemo ng fur mom of two na si Hugh Cooper Franzine Torres. Tinuruan niya ang mga asong sina Nuggets at Mackie kung paano magtago sa ilalim ng upuan at lamesa. Sa tulong po ng ilang dog treats, napasunod naman ang Shih Tzu at Golden Retriever. Hindi man daw maging muscle memory ng mga aso ang duck cover and hold, at least daw ay may hint o idea na ang kanyang fur babies kung saan pwedeng magtago in case of emergency.